Hoy, Congressman Sandro, huwag mo ako hamunin sa konstitusyon, baka hamunin kita ng debate sa konstitusyon, ha, anak? No, Professor. Mapapahiya ka sa akin. Anak, huwag kang ganyan. Huwag mo ako challenge ng mga constitutional law, local government, election law. Huwag na. Dumede ka muna. Bago mo ako i-challenge ng mga constitutional law na yan, Mario. Pero mo ba? Hindi mo ka ba? Bakit? Number 6 ako sa klase ko, ha? Number ano ba siya? Oh, yabang nyo, ha? Saka mas mahirap ng panahon niya, di ba? Nakahirap itong panahon namin. Walang Xerox, walang internet, walang cheating. Huwag nyo nga ako mahamon-hamon ng constitutional law, ha? Sus ko po, baka. Yung mga ano nyo, pag nanakaw nyo, nakakatanda rin yan. Mark my words, walang boboto sa Marcos sa 2028. Kawawa ka, Sandro. Oh, ano ang problema doon? I'll read the Constitution first before I speak. Halika, Sandro, debate tayo. Halika na, sige na. Bading ka, kung ayaw mo. Halika na. Chance mo na to. Napakita sa lahat na itong si Commissioner Attorney Rowena Guanzon ay ampaw. Hindi talaga magaling yang taga-UP na yan at Harvard. Talagang magaling kami na mga nag-graduate sa Australia at sa London School ba yun? Oo. Nakita mo sinugod siya ni Ito Kiko. talaga. Halika na, Sandro. Nakita mo yung ginawa ni Kiko? Tapak-tapak mo naman akla pag wala ako dito. Hindi ka pala marunong magbasa eh. Sinabi ko ba na ikaw ang kandidato sa 2028? Sinabi ko ikaw dynasty. Sana dapat dynasty ka. Kawawa ka, wala nang boboto sa'yo. 2028 pa lang, wala nang boboto sa Marcos. Magbasa ka nga ng mabuti, akla. Ano yung ginawa ni Kiko? Oo, alam ko yan, nakita ko yan. Sinabi ko na sa inyo eh. Yung kakulitan dyan ni Kiko eh. Hindi niyo kaya. Kaya nyo na yan, nyo na siya, hindi nyo siya kaya. Oh. Ano ang Sandro? Sige, pustahan tayo. Kay Kiko ako. Oh, sige, debate kayo. Oo, kay Kiko na lang, hindi na lang sa akin. Sige. Hindi na lang sa akin. Kay Kiko ka na lang makipagdebate. Pero ako ang coach. Ako ang coach. Oh, di ba? Kita nyo. Ang ama nyo. Ang tatapang nyo pag hindi nyo ako kaharap, lika, suntukan tayo. Doon sa plug pole ng yung sa oblation. Lika. 47,000. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-react lang dito sa naging live ni Attorney Rowena Guanzon kung saan muling sinagot ni Attorney Rowena itong sinabi nga ni Congressman Sandro Marcos na alam niya po ba kung anong edad ko. I'm 31, so in 2028 hindi pa daw siya qualified to run for Senate, VP or President. So yan po yung naging sagot ni Sandro Marcos dito nga po sa naging komento po ni Attorney Rowena Guanzon na wala na daw pong mananalong Marcos sa 2028. So dito po mga kababayan ay hinamon po ni Attorney Rowena Guanzon itong si Sandro Marcos na makipagdebate no patungkol nga po dito sa konstitusyon. At galit na galit itong si Attorney Rowena Guanzon no na parang siya ay minamaliit no. Pero syempre dinadaan lang ni Attorney Rowena Guanzon sa tawa pero ramdam ko yung tumaas yung presyon nitong si Attorney Rowena Guanzon no dahil nga po dito sa naging pahayag ni Congressman Sandro Marcos. So natatawa lang ako mga kababayan dahil dito sa naging reaction ni Attorney Rowena Guanzon no na nasabihan niya pa nga itong si Congressman Sandro Marcos ng bading no akla. So talagang baklang-bakla yung salitaan nitong si Attorney Rowena Guanzon at alam naman natin no na itong si Attorney Rowena Guanzon ay talagang napakagaling na abogado at napakatalino at talagang yung prinsipyo niya talaga mga kababayan ay hindi matatawaran. So alam naman natin na kilala natin siya bilang taga-suporta po ng kakamping no ni Leni Robredo noong nakaraang presidential election at naging matindi talaga yung kanyang pakikipaglaban dito sa Marcos administration no at ito yung pinagsisisihan din natin mga kababayan no na hindi tayo nakinig sa kanya noong mga panahon na siya ay talak ng talak kasi nga kesyo tayo po ay tumutulong o tayo po ay kabahagi po ng unit team no na umasa din po tayo na ang tambalang Sara Marcos ay talagang
magiging maayos. Kumbaga yung Duterte Marcos ay magiging maayos ang takbo ng Pilipinas, pero nagkamali pala tayo sa pagpili ng ating presidente, no? At sa ngayon nga ay talagang ginigipit nila itong ating Vice President Sara Duterte, kaya nakakagalit nga talaga, no? At itong nangyayari nga maanumalyang paggamit sa pondo sa kaban ng bayan ay hindi talaga katanggap-tanggap para po sa ating mamamayang Pilipino na walang ginawa kundi kumayod at magtrabaho, no, ng 8 oras sa isang araw upang matustusan lang natin yung pangangailangan ng ating pamilya. At sa kabilang banda, mga kababayan, itong mga taxes na binabayad natin ay kinakamkam lamang po ng iilang individual na taong gobyerno mismo. At tayo po ang nagsasuffer niyan. Isa na nga po dito yung flood control, mga kababayan, na talagang tila blessing in disguise din na nangyari din po dahil po sa mga nagdaang sunod-sunod na bagyo ay nabuking itong napakalaking maanomalyang paggamit po ng pondo pagdating po sa infrastructure dito nga po sa flood control. At ngayon nga, mga kababayan, ay maingay na pinag-uusapan niya. Talagang binabantayan po yan ng mamamayang Pilipino itong nangyayari po sa Senado sa pag-iimbestiga po ng paggamit ng mga maanomalyang paggamit ng budget po ng ating bansa. Kaya dito sa mga nagiging live ni Attorney Rowena Guanzon at sa kanyang mga posting sa kanyang Facebook page ay talagang pinaparamdam niya o ine-express niya po talaga yung kanyang nararamdaman, yung galit niya at pagkadismaya dito sa administrasyon po ng Marcos. Dahil nga po, sabi niya nga po dito sa kanyang naging live ay ito daw yung pinaka most corrupt of all corrupt, no, dito sa bansang Pilipinas. At ang buong mundo nga daw po ay talagang nakatunghay, nagmamasid, no, at pinapanood po yung nangyayari dito sa ating bansa. So alam na natin yan, mga kababayan, kasi ito si Attorney Rowena Guanzon ay matanda na para dito, no. Napakarami niya na pong pinagdaanan at dami niya na pong nalaman sa mga nakaraan, at hindi nga po siya nagkamali, no, sa kanyang naging pahayag, at hindi niya lang din ine-expect na ganito ka-worst itong administrasyon na ito. So sayang lang, mga kababayan, no, dahil noong mga panahon na tayo po ay nabudol ng mga Marcos ay talagang tayo po ay umasa na ire-redeem nila yung kanilang pangalan, no, na lilinisin nila yung maling pananaw o pag-iisip sa kanila ng mamamayan, pero hindi pala, no, mas pinatunayan pa nila na talagang totoo yung nangyari sa nakaraang kasaysayan. So grabe, no, kasi hindi mo maitatago 'to, mga kababayan, eh. Unang-una sa lahat, siya ang Pangulo ng Pilipinas. Dapat alam niya yung mga nangyayari dun sa kanyang nasasakupan, no? Sa kanyang mga nasa ibaba. Alam niya yan dapat. At siya yung huling at last touch, no, sa lahat ng nangyayari dito sa ating bansa. Kaya siya talaga yung may control. Siya talaga yung dapat na anuhin natin, usigin, no? At ito nga yung dapat nating abangan, mga kababayan, kung ano pa yung mga susunod na mangyayari dito po sa pag-iimbestiga ng mga flood control o yung mga maanomalyang paggamit ng pondo ng ating bansa, at naway mabigyan tayo ng kalinawan at masolusyonan na itong matagal ng problema na ito, mga kababayan, upang hindi naman tayo mahirapan, no. Grabe. Grabe na tayo ay napag-iiwanan na talaga ng iba't ibang mga bansa na noon ay tayo ang nangunguna. Ngayon ay napakakulelat na natin, no. Kaya ayan, mga kababayan, ito po yung nangyaring rally dyan sa Mindiola noong September 21st, 2025 sa panawagan po. Ito po yung malawakang rally para po sa anti-corruption, no? At talagang naging masalimuot din po yung pangyayari dyan, mga kababayan. Dito yan sa Mindiola. At maraming kabataan din po ang lumahok dito po sa malawakang rally na nauwi din po sa riot. At napakarami pong mga establishment ang nasira at government properties na nasira. So ayan, mga kababayan, hanggang dito na lang muna yung ating reaction video patungkol nga po dito sa naging pahayag ni Attorney Rowena Guanzon patungkol po dito sa naging pahayag din po ni Sandro Marcos, no, na tinawag niyang bading, akla, at talagang habang na ako'y nanonood ay natatawa ako, no, sa kanyang mga naging reaction. Pero kitang-kita mo din yung inis, no, yung tumaas talaga yung presyo netong si Attorney Rowena Guanzon. So again, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating YouTube channel, at patuloy nyo sanang panoodin yung mga susunod pa nating mga update.
Muli maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.